Magandang araw na naman po sa lahat ng ating mga kababayan, especially sa ating mga lolo't lola ng mga senior citizen. Alam ko, marami tayong pinagdadaanan, lalong-lalo na ngayon sa kalamidad. Yung ibang mga lolo't lola natin, hindi pantay-pantayan. Yung iba may mga pension, yung iba wala, yung iba may mga kasama sa buhay, yung iba nag-iisa na lang. So umaasa na lang sila minsan sa mga ayuda dito sa mga barangay. Minsan hindi pa nga nabibigyan minsan. Totoo yan. May mga kapitbahay ako minsan dyan na kahit matanda na hindi pinupuntahan ng ibang mga barangay. So iba-iba. So sana maiiwasan yan kung talagang pantay-pantay sa batas ang ating mga lolo't lola dahil sila po ang mas marami ng pinagdaanan, lalong-lalo na ngayon na talagang ang hirap ng buhay ngayon. Kaya naman, kung napapansin nyo sa mga ginagawa ni Senator Rapi Tulfo ngayon, parang napapansin ngayon na talagang mas pinagtutuunan ngayon ni Senator Rapi Tulfo yung mga senior citizen. Makikita nyo sa kanyang mga programa na talagang pinupuntahan pa talaga ni Senator Rapi Tulfo yung mga senior citizen na mga nangangailangan. So hindi na nakakapagtaka kasi kung naitatanong nyo, talagang sobrang close si Senator Rapi Tulfo sa namayapa niyang nanay na 99 years old na talagang mahal na mahal niya yung mga senior citizen. Ganyan sila magkakapatid ng mga Tulfo brothers. Kaya ngayon, maraming nagulat. Kahit din yung mga ibang mga senior citizen nagpapasalamat dahil ngayon na isa publiko na rin dahil ngayon sa 20th Congress, isa sa mga pinaka-priority bills ni Senator Rapi Tulfo is para sa inyo. Yes po, para sa ating mga lolo't lola na talagang hanggang ngayon na pagkakaitan ng hustisya, na pagkakaitan sa mga pension, na pagkakaitan sa mga ayuda, na pagkakaitan sa 1,000 increase SSS na kung saan, di ba, pinangako na yun na talagang first tranche, okay, then second tranche, ipinangako na, pero Diyos ko po, ilang taon na ang nakakalipas, wala na yung iba kakaantay na, yung iba na mayapa na hindi pa rin natupad, okay? So, iba talaga. Pag tuwing eleksyon talaga, ganyan magagaling mga politiko na puro pangako. Pag nanalo na, wala na. Uulitin na naman nila yun after 6 years, natatakbi ulit sila. Kaya naman eto guys, okay? Sa mga aking mga lolo't lola ng mga senior citizen, pinrayority talaga ni Senator Rapi Tulfo to. Rapi Tulfo, para sa inyo to. Ang nakalagay dito sa Senate number 440. Ayan guys, okay? So ipapaskill ko yan dito para makita nyo rin yan na alam nyo naman yan na bawat senador may kanya-kanyang silang bill na ipapriority, yung iba tungkol sa mga kabataan, yung iba tungkol sa mga kababaihan, yung iba tungkol sa mga agrikultura, education. Pero si Senator Rapi Tulfo, nakakatuwa dahil hindi niya tayong kinalimutan ng mga senior citizen. Dahil nilagay niya dito, isa niyang priority na an act defining and prohibiting elder abuse, providing penalties, therefore, and for other purposes. Okay? Ibig sabihin, nakalagay din dito sa kanyang Senate Bill number 440 na dapat ang priority talaga ay mga senior citizen. Maraming ibig sabihin ang nakapaloob dito. Una sa lahat, diskriminasyon. Nakalagay dito sa Senate Bill niya na hindi dapat i-discriminate ang mga senior citizen kung may pension man sila o wala. Isa to sa mga naging problema nitong mga nakarang bigayan ng ayuda na discriminate ang ibang mga senior citizen. Hindi sila nabigyan. Alam mo kung bakit? Dahil isa sa mga qualification ng DSWD nung pandemya na kapag may natatanggap kang pension, yung ibang mga pension 3,000 lang, pang maintenance lang, hindi ka na makakatanggap ng ayuda. So, yun ang diskriminasyon pagdating din sa mga ayuda, okay? Diskriminasyon din kasi may mga senior citizen din talaga na gusto pang magtrabaho, okay? Kahit senior citizen na hindi na, alam naman natin dito sa ating bansa na kapag medyo maedad ka na, hindi ka natatanggapin, okay? So, maraming mga senior citizen kahit 60 years old gusto pa rin magtrabaho, okay? So, kapag nag-a-apply sila sa mga trabaho, hindi sila tinatanggap. Totoo po yan. So, isa rin yan sa mga nakalagay dito sa Senate Bill ni Senator Rapi Tulfo para sa ating mga lolo't lola. Nakalagay din dito, physical abuse. Once na kapag ang isang senior citizen ay sinaktan, nino man ng kamag-anak man o kahit sino man na mas bata sa kanya, pag naisa batas to, mas mapoprotektahan tayo. Dahil alam naman natin na sa panahon ngayon, guys, maraming mga senior citizen na ang nasasaktan
Hindi sila nakakapagkaso. Okay? Dahil senior na sila. Pero ito, pag na physical abuse, nakapaloob dito sa kanyang bill ni Senator Rapi Tulfo na poprotektahan ang ating mga lolo't lola. Okay? So nakalagay din dito, mga lolo't lola, sexual abuse din. Okay? So nakalagay din dito, kahit mga senior citizen, nakakaranas din ng sexual abuse. Okay? Psychological at emotional abuse. Okay? So kapag ang isang senior citizen ay nakaranas ng psychological o emotional, hindi naman kasi minsan na porket matanda na hindi na nasasaktan ng ating mga lolo't lola. So isa yan sa magiging nakapaloob dito sa Senate Bill 440 ni Senator Rapi Tulfo para sa ating mga senior citizen, para din sa inyo, okay? Kung hindi ka man senior citizen, para ito sa lolo't lola mo, okay? So, nakalagay din dito, financial support din. So, alam naman natin yan na maraming mga senior citizen na inabandona na. Nakakalungkot. Maraming mga senior citizen na pagkatapos na palakihin ng maayos yung kanilang mga anak, pagdating na nagkaroon na ng sariling pamilya ang kanilang mga anak, ang nangyayari, inaabandona nila ang kanilang mga magulang. Minsan iniiwan nila sa bahay, mag-isa, hindi nila binibigyan ng financial support. Guys, kung isa ka sa mga anak na may senior citizen na mga magulang, wag mong pababayaan ang nanay at tatay mo. Dahil tandaan mo, isipin mo, yung bata ka pa, dinadayaper ka ng mga lolot, ng mga magulang mo. Then once sila ang may kailangan na, sila naman ang idadayaper mo kasi hindi na sila makatayo, nandidiri ka, ayaw mo. Tapos pag kumita ka lang ng konting pera, makontrol ka lang ng asawa mo, hindi mo nabibigyan ng nanay mo. Tandaan mo, wala ka sa mundong ito kapag wala ang nanay at tatay mo. So, priority mo sila, obligasyon mo sila hanggang sa kanilang huling hininga. So, nakapaloob yan dito sa Senate Bill ni Senator Rapi Tulfo pagdating sa financial support. Dapat ang mga anak nadyan din. Okay? So, hindi rin naman lalahatin natin kasi alam naman natin, guys, na hindi natin maiiwasan na hindi rin natin masisisi ang ibang mga anak na talagang inabandonan nila yung mga, or hindi naman let's say hindi inabandona, talagang hindi na sila lumalapit sa mga magulang nila kasi yung ibang mga anak na abuso din. So kabaliktaran naman yun. May mga cases din ng ganyan, pero depende pa rin kasi kung ikaw inabuso ka ng magulang mo at talagang ibang ginawa sa'yo mula pagkabata mo hanggang pagtanda mo, siguro naman may dahilan ka para hindi mo pansin ang mga magulang. Napakasama naman ang ganyan. Pero kapag naging mabuti sa'yo ang magulang mo, kung naging mahigpit man siya sa'yo, lahat yun ay ginagawa para sa'yo. So, maganda rin to dito sa Senate Bill ni Senator Rapi Tulfo na protektahan ang financial support ng mga senior citizen na bawal sila i-abandona maski sa mga financial support ng mga senior citizen. Okay. So, marami pa nakapaloob dito pero hindi ko na lang iisa-isahin. Kasi talagang ito kapag naisabatas to, okay? Naisabatas tong mga bill na ito para sa inyo, mas maraming karapatan ang mapapasa inyong mga senior citizen. Lalong-lalo na ngayon, marami ng mga batas ang para sa mga senior citizen pero hindi nararamdaman ito ng mga senior citizen. Kaya naman guys, magpasalamat tayo kay Senator Rapi Tulfo dahil kahit ako, 'di ba, alam niyo na matagal ako na iba-vlog ko kayo, matagal na dito sa aking YouTube channel tungkol sa 1,000 increase pension para sa inyo. Pero hindi ko inakala na mula na naging Senator Rapi Tulfo, mas naging priority niya ngayon mga senior citizen. Hindi na nga nakakapagtaka kasi mahal na mahal ni Senator Rapi Tulfo yung mga magulang niya. Kinikwento niya yun sa akin. Kinikwento niya yun sa amin na talagang hindi nakakapagtaka kung bakit isa sa mga priority bills ni Senator Rapi Tulfo ay para sa inyong mga senior citizen. Then, about naman sa SSS pension 1K increase, sana mapansin to ng Senado. So sana mapansin din to ng mga nangako sa atin. Okay? Ilang taon na. Diyos ko po, siguro 10 years na nakakalipas mula nang naaprubahan yung SSN's 1K increase. First tranche, 1,000. Pero kailan ba maibibigay yung second tranche? So sana maibigay yan as soon as possible. Sana Pangulong Bongbong Marcos, kung
naririnig mo yung hinaing ng mga senior citizen natin, ibigay na habang buhay pa sila. Paano nila mapapakinabangan yan kung talagang wala na? Lalong-lalo na yung universal pension bill, ang tagal na yan. Okay? So para mabigyan ng ayuda, mabigyan ng pension, yung mga senior citizen na wala talagang natatanggap. Okay? So napakaganda ng mga nasisimulan ni Senator Rapi Tulfo, lalong-lalo na dito para sa mga senior citizen. So, ipagpatuloy lang natin tong hangarin ni Senator Rapi Tulfo na suportahan siya. Okay? So, eto, nagulat din ako dahil isa sa mga priority bill ni Senator Rapi Tulfo is para sa mga senior citizen at sana magtuloy-tuloy to. Okay? So, hanggang dito na lang po. Kaya naman ikaw bilang isang senior citizen, kung ikaw ang tatanungin, ano ang masasabi mo na isa sa mga priority bills ni Senator Rapi Tulfo ngayong 20th Congress ay para sa inyo? Well, i-comment mo na ang iyong reaksyon sa video sa baba. Bye mga lolo't lolo, mag-ingat po tayo lalong-lalo na sa mga baha at kalamidad ngayon. Maraming salamat and God bless everyone.